Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Labi ng bayaning OFW na nasawi sa Israel na iuwi na sa Basista, Pangasinan. Governor Kiko III, personal na bumisita para makiramay sa pamilyang naulila. Serbisyong pangkalusugan, hatid ng pamahalaang panlalawigan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Mapandan Community Hospital, ipinagdiwang ang ika-34th founding anniversary. At mga PWD sa Pangasinan, suportado ni Pangasinan Governor Ramon Kiko III. Unang ratyada. Dumating na noong linggo, March 15 sa kanilang bahay sa Basista, Pangasinan ang labi ni Mary Ann De Vera, ang OFW na nasawi noong March 1 sa kasagsagan ng isang missile attack sa Tel Aviv, Israel. Si Mary Ann, hinahangaan ngayon ng marami dahil pinili niyang iligtas at madala sa bomb shelter ang kanyang inaalagaang senior citizen. Kahapon, March 16, personal na binisita at nagpaabot ng pakikiramay si Pangasinan Governor Ramon Monmon Kiko III sa naulilang pamilya. Muli naman niyang ipinabot ang paghanda at pasasalamat sa sakripisyo at kabayanihang ipinakita ng kababayan. Yung aking initial reaction, siyempre, bilang ama ng probinsya ay masakit. No? Dahil isa na naman po sa ating kababayan, isang Pangasinense ang nasawi sa giyera po doon sa Middle East. Ngayon po bumisita ako sa pamilya ni Mary Ann. Magkahalo pong, siyempre, andun yung pakikiramay. At the same time, yung paghanga. Yung nakakahanga po dun, yung hindi niya iniwan yung kanyang inaalagaan na 90 years old. Pinilit niya na dalhin sila sa bomb shelter. Pero hindi po umabot dahil bumagsak na po ang missile. Nauna na ring ipinangako ng gobernador ang tulong at trabaho para sa naulilang mister ni Mary Ann para hindi na rin ito kailanganin pang mga ibang bansa. Kasi nung nagpunta ako dito, nag-usap kami ni Tita Belinda. So sabi ko, kung gusto mo muna dito, dinala ko yung mga heads ng ospital namin, Dr. Tracy, Vivian. Pwede ka munang kanaming tanggapin. Pwede kang tanggapin sa ospital ng province. So, habang nag-iisip ka, so andyan yung Bayambang District Hospital. So yun ang pinangako sa kanila. Option mo lang yun, at least, di ba? Habang, no, pero isikasuhin mo muna si Mary Ann. So, thank you, sir. Yun po yung may tutulong naman namin kay Bernie. Hindi rin sila ma-displace. Yeah, oo. Magtulong-tulungan na lang po natin. Kasama rin sa mga bumisita ngayong araw sa labi ni Mary Ann si Israel Ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch. I'm basically representing the State of Israel, and on behalf of the State of Israel, we came to give a big hug to the family of Mary Ann that lost her life while being a selfless caregiver and taking care of a wonderful lady in Israel. And we came to provide comfort to the bereaving parents, the brother who just came back from his OFW in Qatar, and also the husband that I met in the airport a few days back. So that is the reason that we came. Pangasinan is a place for many OFWs, and God willing, I hope that they all will be safe and sound, and that peace and quiet will come back to the area, to the Middle East at large, and to Israel in specific. And what is important for us, all people of Batista and all people of Pangasinan, is to give a big hug for our Mary Ann family. We cannot return her, but we can try to ease the pain of this family. And that is exactly what I am, on behalf of the people of Israel, doing. Our president had hugged Bernie, the husband, the widower, and we are now coming here to hug all of the family together. Thank you for your presence here, Ambassador. It means a lot for us Pangasinenses.
Sinigurado naman ng gobernador ang assistance para sa naiwang pamilya ni Mary Ann. Simbolo ngayon si Mary Ann hindi lamang sa Pangasinan at sa bansa, kundi maging sa buong mundo ng sakripisyo para sa pagmamahal sa kapwa. Ernie, condolence ha? Muling umarangkada ang Gikonsulta at Gicosina program ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. Kamakailan lang, bayan ng Malasiki ang kanilang napiling bisitahin at handugan ng serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa serbisyo ng Gikonsulta ay ang pagbibigay ng libreng check-up at mga gamot at bitamina. Inirehistro rin ang mga residente sa PhilHealth Yakap program. Maganda para hindi na pumunta ng ospital. Siyempre, mamamasahe ka pa. Laking tipid. Nagpapasalamat po ako kay Governor. Talagang malaking tulong po sa amin yun. Isinusulong din ang free hospitalization sa lalawigan. Sa probinsya, aalagaan po namin kayo. Ipinapangako po namin yung free hospitalization dahil naniniwala kami na mas mahalaga ang buhay, mas mahalaga ang maging malusog. Kahit may pera ka, may sakit ka naman, aahin mo ang pera. Kailangan natin yan. Pero di ba mas okay kung tayo'y malusog, mahabang buhay, mas may enjoy natin ang ating mga pamilya. Namahagi naman ng libreng lugaw ang Gicosina on Wheels. Nagbigay rin ng mga seedlings na maaaring itanim. Sa kabuuan, aabot sa higit 12,000 na mga taga-Malasiki ang nakinabang sa naturang mga programa. 1992 pa lamang, naghatid na ng serbisyong medikal ang Mapandan Community Hospital. Ngayong taon nga, pinagdiwang nila ang ika-34 na founding anniversary. Sa loob ng 34 na taon, walang pagod at sawa silang naghatid ng dekalidad at taos-pusong serbisyo para sa mga Pangasinense. Nagpasalamat naman si Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III sa lahat ng doktor, nurse at mga staff na araw-araw naglilingkod sa mga Pangasinense sa loob ng ilang dekada. Hiling niya, patuloy na ihatid ng mga ito ang tunay na serbisyo para sa hangaring mas malusog na Pangasinan. Lahat kasama sa pag-unlad, lahat pantay-pantay, lahat mabibigyan ng suporta at serbisyo. Ito ang pangako ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa mga Pangasinense. Kaya naman, buo rin ang kanyang suporta sa mga programa, proyekto at adhikain ng mga PWD sa lalawigan. At sa katatapos lamang na eleksyon ng mga bagong uupong opisyal ng Pangasinan Federation of PWDs Incorporated para sa taong 2026 to 2028, pangako ng gobernador, tuloy-tuloy na pagbibigay ng oportunidad para sa sama-samang pag-unlad.